Amen. Isang magandang hapon po sa ating lahat na narito. At tunay nga mabuti ang Diyos, no? Ang ganda ng ating pagsamba, awitin, no? Sabi nga ng awitin ay nagbibigay ng papuri sa atin. So, ganun din po sa ating mga nanonood diyan sa kanya-kanyang mga tahanan. Isang pribileyo po, no, ang makapaghatid, no, at gamitin ng Panginoon sa hapong ito. Tama si Ate Jane, no? Pag nandito ka sa harap, ay iba ang iyong nararamdaman. Pero salamat sa Panginoon sapagkat, sabi nga nung salita, no, unang-una tayong tinuturuan no? Ikaw mismo personal ang tinuturuan ng mensaheng ito. Mas parang masanay ako dun Masanay ako dun sa hindi ako masyadong nakikita. Anyway, no, maraming salamat sa iyo, sa inyo po na narito at handa po natin ang ating mga sarili, lalo na po yung ating puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? No? Alam ko po na ito pong verse na ito ay very familiar na po sa atin. No? At masasabi po natin na Psalms 23, no? Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na daan na batisan. Pinapanumbalik niya ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Purihin po ang Diyos sa hapong ito. Palaan po ng mensahe. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito na kami, Panginoon, ay narito at patuloy nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon, na tunay, O Diyos, na nasa kalagitnaan ka namin sa hapong ito. Panginoon, sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba, Panginoon, at ikaw po ang manguna. Panginoon, gamitin mo po ang iyong lingkod na maging daluyan ng iyong salita, Panginoon. At yung mga salita, Panginoon, na aming pag-aaralan sa hapong ito, Panginoon, ikaw po ang patuloy na manguna at ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa hapong ito, Lord. Samahan mo ang bawat isa sa hapong ito, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po ang ating Panginoon. Psalms 23, no, verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ano po yung una? Alam ko, familiar na sa atin to, no? Minsan talagang memory verse na nga to, kahit yung mga unbeliever. Minsan makikita pa natin to, nakasabit sa pinto, di ba? ng pintuan, may nabibili. Psalms 23. At ano yung mga pumapasok sa isip natin kapag nabasa natin to? Ano po? Si Yahweh, ang pastol, o yung hindi ka pagkukulangin. Di ba? Kasi pag yun yung kagad unang nare-registered natin, wow, blessing to. Amen. Yes, Lord. Di ba? Blessing. Pero ngayon sa hapong ito, no, bigyan natin yung diin, no? Yung unang word, no, yung ang pastol o si Yahweh at ang yung pastol. No, yun po yung ating pag-aralan sa hapong to. Yung pong blessing, tupalo na lang. Dadaanan din po natin yan. So dito po, no, bigyan ko lamang po kayo ng isang introduction sa buhay ni David, no, para lubos po nating maunawaan. Bakit nga ba naisulat to ni David? Di ba yung Psalms 23? No, si David po ay isang bunsong anak ni Jesse. Si Jesse po ay taga Bethlehem, no? Siya po ay inanoint ng Panginoon, si Haring David, na susunod na hari ng Israel. Siya rin po ay songwriter, no? Yung Book of Psalms, yung ating pong kinanta, karamihan diyan ay sulat ni Haring David. Siya rin po ay isang musician, no? Manunugtog, no? Siya po, kapag si Haring Saul po, no, sa Samuel, mababasa po natin pag si Haring Saul ay pinahirapan ng masamang espiritu, tinatawag niya si David at tumutugtog ng isang instrumento, no, alpa or harp. No, string instrument po yun .
Parang gitara pero marami siyang string. Pero ang maganda dito, si Haring David, no? Ang una niyang trabaho ay pastol. 'Di ba? Ngayon, tingnan natin, no? Tignan natin, no? Si Haring David ay pastol. 'Di ba? Mag-concentrate po tayo dito, no? Tignan niyo yung flow. Si Haring David, ang trabaho niya dati ay pastol, nag-aalaga ng tupa. Ngayon, sa Psalms 23, sinabi niya, siya naman ay tupa o sheep at ang pastor niya, si Yahweh. Di ba? Nagets nyo yung koneksyon? Paano nasabi ni Haring David yun? No? Ang ganda no? Yung parang, alam nyo, ito bang building natin, yung church? Masasabi ba natin ang Bethel, no? Itong church natin, kayang tumagal, no? Kaya niyang mag-stand sa lindol na 7.8. Di ba? Kaya niyang hindi lumipad yung buong sa lakas ng bagyo, hangin, kung hindi tayo isang engineer at architect. Di ba? Hindi natin alam yung gaano lalim ng pundasyon, yung mga bakal na ginamit ng poste. Di ba? Lahat yan ay alam ng engineer. At pag hindi ka pumasa sa building code ng Pilipinas, no, may building code tayo, no? Pag nagkaroon na problema, hahanapin ko sino yung nagpirma. Architect, engineer. Ibig sabihin, hindi mo maunawaan kung hindi yun ang linya ng trabaho mo Di ba? Nakita nyo, nag-gets nyo. Di ba? Ngayon, bakit kayo magtatanong, bakit nasabi ni Haring David nga yun, no? Bakit kaya? Di ba? Kasi binalik niya yung yung nakaraan niya Binatilyo pa lang siya no? Sa 1 Samuel, chapter 16, makikita natin doon, mahaba yung istorya nun, basahin nyo na lang sa bahay. Pero yung pagtawag sa kanya ng Panginoon, inutusan ni Yahweh, si Samuel, i-anoint ang isa sa mga anak ni Jesse na taga Bethlehem, no? At sumunod si Samuel, nagdala siya ng langis at isang dalagang baka, no? Para hindi mabulyaso ni Haring Saul, kasi pag nalaman niya na yun na may i-anoint na susunod na hari ng Israel, papatayin siya. Kaya nakinig siya sa instruction ni Yahweh. So, yun po, pumunta si Samuel sa bayan ni Jesse at nakita niya yung mga anak, no? At sabi niya, nung nakita niya yung panganay na anak ni Jesse, Lord, baka ito na yung i-anoint mo kasi makisig. Di ba? Kumbaga, parang criteria ng tao, parang karapat dapat siyang maging hari. Pero ang sabi sa kanya ni Yahweh, hindi yan Sumunod yung isang kapatid. Lord, ito na ba? Hindi rin Di ba? Sabi niya ngayon kay Jesse ni Samuel, meron ka pa bang anak? Sabi niya, ay meron, si David. Yung bunso, andun, nag-aalaga ng tupa. Di sabi ni Samuel, sige, patawag mo kasi hindi tayo matatapos hanggat hindi natin nagagawa ang pag-anoint, yung pagpapalid ng langis, no? So, tignan po natin, no? Si Haring David, no? Tinawag ng priest, no? Kaya nakita niya, so, kung babalikan mo, totoy pa kasi dun si David Kasi yung background po nila, nung panahon nila, kapag ikaw po ay bunsong anak, medyo, sino ba mga bunso dito? Pag bunso kasi, nung panahon nila, patay ka. Pag inutos sa panganay, susunod sa wala. Hanggang huling-huli, yung bunso, ikaw yun. Kaya si David wala sa bahay, nandun, nag-aalaga ng tupa. Di ba? Yun yung nila dati, yung culture, yung kaugalian. Ngayon, di ba, binalik ni David, no? Naisulat niya nung panahon. Di ba ganun din tayo? Dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok, di ba? Matitinding sitwasyon ng ating buhay. Pero babalik-balikan natin yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At doon lumalakas tayong muli. Di ba? Nare-restore tayo. Di ba? Di ba lumalakas ka, panibagong lakas, nare-refresh yung ating pananampalataya. Di ba? Kahapon nga po, no, habang kami, after pag-practice ng worship team, no, minsan lang po kasi kami mag-practice ngayon Tanyo, naabutan nyo pa kami pa every Sunday, nagpa-practice dito. No, minsan lang nagkaroon mula ng pandemic. Nung after po naming kumain, fellowship, no, kwentuhan. Pero alam mo maganda po doon?
Bagamat iiba yung mga agwat ng mga edad namin, merong millennial, may kung ano-ano. Kaya nung tinatanong, saan ano ka ba? Saan category ka? Sabi ko, hindi ba? Parang, ibig sabihin, pinagtagpo-tagpo kami, no? For a purpose, para gamitin sa gawain ng Panginoon. At sa amin po, no? Karamihan sa amin, matagal ng mananampalataya, nagdilingkod. At ito po ang sharing ng bawat isa. May mga pinagdadaanan, di ba? Sitwasyon, emosyonal, di ba? Karamdaman, kakulangang pinansyal, di ba? Mga bayarin, no? Ang dami nating needs ngayon eh. Di ba? Pag nakita natin, ano ba yung pinaka-basic muna? Magsimula tayo sa basic needs ng tao para mabuhay. Di ba? Anong unang-una? Pagkain, di ba? Basic needs ng tao, pagkain. Yung bahay, di ba? Ano pa? Kasuotan. Pero basic needs lang natin yan. Paano ngayon? Dami pa. Alam, may bahay ka, gagamit ka ng kuryente. Di ba? Gagamit ka ng wifi. Di ba? Technology. Di ba? Ginagamit ng mga bata. Di dagdag budget. Di ba? Lalo kung ikaw ay nagda-diet. Iba yung pagkain mo sa pagkain ng normal. Di ba? No, karamihan po sa amin dito ay nagda-diet. At mabuti po ang Diyos. God will provide. Amen? Hindi nagkukulang. At kung sasabihin ko po sa yung presyo, ay talagang parang ayaw mo kainin yung kakainin mo dahil sa mahal di ba? Parang, di ba? Alam nyo, ganun yun no? Ngayon, nakita po natin sa verse 1, bigyan po natin diin, no? Sinabi ko nga po sa inyo, no? Wag muna, tupalo na lang yung blessing, no? Tignan muna natin yung dalawang characters dito sa Psalms 21. Di ba, tinalakay ni David, sabi niya, si Yahweh, unang-una si Yahweh, di ba? At yung pastol, yung sheep, at saka yung shepherd, no? Sabi dito, ano ba trabaho ng pastol, no? Ang trabaho ng pastol, the shepherd is the one who leads, provides, full and complete care for his sheep. Ano daw ang trabaho ng pastol? The shepherd is the one who leads. Ibig sabihin, nangunguna, leader. Tapos, provides. Di ba? Binibigay niya yung pangangailangan ng kanyang mga alagang tupa. Kagaya ng ginagawa ni David nung siya ay nag-aalaga ng mga tupa. No? Provides, full. Ibig sabihin po ng full, puno. No? Puno. No? And complete. Puno at kumpletong pangangalaga, care, for all of his sheep. No? Nakuha niyo po yung trabaho ng isang pastor. Ngayon, sino ba tong pastor na to? Na sinasabi ni Haring David. Di ba? Parang, how blessed naman si David, di ba? Napaka-blessed naman ni David kasi doon pa lang sa verse 1, di na ako magkukulang, di ba? Parang lahat na, no? Emotional, financial, parang tapos na, ang laban, parang ganon, di ba? So, sabi dito sa John chapter 10, verse 11, kung meron po kayong mga Bible, or lalabas po yan sa screen, sabi doon, ako ang mabuting pastol. No, sama na natin. Yung Yahweh, kasi siya rin naman yun di ba? Si Yahweh ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? Di ba? Ang pastol ni David ay si Yahweh. No, at ang trabaho ng pastol ni David, inaalay niya ang kanyang buhay para sa mga kanyang alaga. No? Nakita niyo po yun? No, kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay kagaya ng ginagawa ni David kapag inaatake ng mga leon o mga oso ang kanyang alaga. Pag nabasa niyo po yung sa Samuel, magugulat po kayo kung gaano kalakas si David. Sapagkat siya'y totoy, binatilyo, nakikipaglaban sa mga leon at mga oso. Paano niya natatalo ang yun? Dahil lamang sa kanyang tupa. Di ba't ganun din naman ang ating Panginoong si Yahweh? Di ba? Amen? Amen po ba? Iniiwan niya yung 99 na tupa. Kasi alam niya, secure na yun Di ba? Hinahanap niya yung isang nawawala. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos Yan yung pastol na tinutukoy
ni David? Si Yahweh. Sabihin nyo nga po, si Yahweh. Si Yahweh ang aking pastol. Amen, no? Si Yahweh po, no? Si Yahweh po ang aking pastol. Ngayon, dito naman po tayo, no? Nakita natin yung pastol, yung trabaho ng isang pastol, no? Kasi babalik-balikan po natin yan. Ngayon, dito naman tayo sa mga sheep o tupa. Sa Isaiah, verse 53, verse 6, ang sabi po doon, no? Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahan, dapat tayo'y tumanggap. Amen? Di ba? Ano raw? Tayo'y mga tupang ligaw. Naliligaw. Nagkakanya-kanya. No? Nawawala. Nagkakanya-kanyang lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang isang parusang dapat tayo'y tumanggap. Nakita niyo po yun? And we are redeemed by the precious blood of Christ. Amen? Di ba? Na dapat tayo yun eh. No? Sa ating mga kasalanan, no? Dapat tayo ang magsasacrifice nun. Ngunit ito tayo, no? Tayo'y mga tupang ligaw, no? Naliligaw, no? Ano ba yung mga katangian ng mga tupa? So, sino po dito yung nakakita ng tupa para maintindihan muna natin? No? Iba po yung tupa sa yung kambing. Ha? Sino po dito yung literal na nakakita ng tupa at kambing? Di ba? Laki po niyang... salamat po sapagkat nung pumunta po kami ni Pastor no, sa amin po doon sa Bibi, sa bahay ng nanay ko. Nagulat pa po, pa-pandemic pa po noon eh. Sa pagpasok namin sa grade, nakita ko ang gaganda ng mga tupa. Ang puputi, ang lulusog, 'di ba? Tapos andun yung nag-aalaga sa kanya. Sabi ko, wow, dati nung binata ko, kambing lang yung mga inaalagaan. Kambing lang yung inaalagaan ko eh. 'Di ba? Yung nakikita mo doon, no? Parang sila, may tupa. Wow, natuwa ako kasi for the first time, 'di ba? Ngayon ko lang na-experience nakakita ng ganun. Actually, 'di ba? May nag-aalaga eh, no? Ano ba yung mga katangian ng isang tupa? Ito po ay personal ko rin naranasan at nakita kasi pumupunta ako doon, no? Naranasan ko yung itsura talaga ng tupa. No, number 1, ang katangian ng tupa, una ay ang clean o madumi. No? Di ba sinabi nga po natin kanina sa Isaiah 53 verse 6, tayo po ay mga tupa. In-illustrate doon na tayo ay mga tupang naliligaw. So tayo ay makasalanan. Roma 3:23, anong sabi? Diba? Ang lahat ay nagkasala at kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala pong exempted. Lahat po tayo ay madumi. Lahat po tayo ay nagkasala at hindi tayo kalugod-lugod sa paningin ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Amen po ba? Amen. Ngayon, ito po kasi yun. Yung tupa, hindi niya kayang linisin yung yung sarili niya. Wala siyang pakialam. Di ba? Yung parang bahala ka lang dyan. Di ba? Trabaho na lang nag-aalaga sa kanya. Kung maganda yung magaling at nag-aalaga, talagang mapapanumbalik yung ganyang kulay, no? Yung balahibo niya. Sa Old Testament, yung mga naggagalagalang tupa doon, no? Madudumihan yun kasi balis yun, no? Ang ginagawa, yung pinupunasan ng langis ng kanilang mga pastol para mapanatili yung linis. Tayo po, no? Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay madumi sa paningin ng Diyos. At hindi rin po natin kayang iligtas yung ating mga sarili. Di ba? Sino mo dito yung kaya niya iligtas yung sarili niya? Di ba? Wala. Di ba? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? So ito po yung katangian ng isang tupa, madumi. At kailangan niya ng isang pastol na mag-aalaga sa kanya, no? At na maglilinis sa kanya. Di ba't ganun din tayo? Kailangan din natin ng pastol na si Yahweh na siya maglilinis at maghugas ng ating kasalanan. Amen po? No? Pangalawa, defenseless. Ibig sabihin, di niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Tako yung tupa po, ang layo po ng kaiba niya. Kasi nakikita ko yung characters nila sa, yung kambing, di ba? Yung tupa. Pag ikaw ay nanood ng mga YouTube, no? Yung animal instinct,
Kung napanood niyo yun, kapag may intruder o may mas malaki sa kanya, aba yung maliliit na ganyan na mga insekto, pag may kakain sa kanya, nag-iibaan nyo yan. Di ba? Ano ibig sabihin? Yung animal instinct nila lumalakas. Yung nag-iiba sila. Parang nagiging katakot-takot sila o para yung kakain sa kanila ay matatakot din. Kasi nag-iiba sila no? Nag-iiba yung kanilang, ibig sabihin, kaya nilang protektahan yung kanilang sarili. Di ba? Yung camping nga namin wala nga makapasok sa bahay namin mga bata. Bakit? Kasi ang laki nun. Malayo pa lang nun, ang tawag ko doon, daguli. Kasi talagang malaki siya. As in, ganito siya kalaki, malaki yung katawan. Siya po yung alpha o yung leader ng mga kambing namin doon. Na kapag malayo pa lang, na may palakot-sugod sa kanya, mga bata man o ito malalaki. Ang ginagawa niya, malaki na siya, nakakatakot na itsura niya. Tumatayo po yan. Pag tumayo siya, ay halos kasing laki ko na yan Tapos, siguro, na-re-experience yun, kung may mga alaga, gaganon yun, yung aambahan ka na, dadambahin ka. Ako po, minsan nadamba ako nun Di ba masakit? So, defense, mechanism, kaya nilang i-depensa yung kanilang mga sarili. Yung tupa po, hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Di ba? Ang babangis po ng leon, Ang babangis ng leon, ang bibilis niyan at yung mga oso, tapos isa kang para ka isang maamong tupa na lalakad-lakad na gano'n. Nahiwalay ka sa linya. Pag nahiwalay ka sa nagpapastol sa'yo, patay. Kaya kanyang kainin. Iba yun nga yung sinabi ni David. Nakikipaghabulan siya kapag natangay yung isa niyang tupa. Abulin niya yung leon, napapatay niya nga Diba? Basahin niyo po yung sa Samuel. Makikita niyo po yan mga magulang at kapatid. Defenseless. Di niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Ganon din po tayo, mga magulang at kapatid. Kapag tayo po ay wala sa pangangalaga ng ating Panginoon ni Yahweh, madali po tayong matukso ng kaaway, lalo sa kapanahunan natin ngayon. Di ba? Kaya kailangan natin na magpapastol sa ating buhay. Kailangan natin si Yahweh. Di ba? Amen? Amen po ba? Yung pangatlo po, na katangian ng tupa ay always dependent sa pastol. Lagi siyang nakadepende sa kanyang pastol na nag-aalaga. So parang pagmamasdan mo yun, Parang gano'n, parang alagain lang siya. Di ba? Parang di niya kayang umuwi ng mag-isa. Yung paggabi na, yung parang hindi niya na alam kung saan yung kulungan niya. Di ba? Ganun yun Pero yung kambing, yung sinasabi ko sa yung alaga namin kambing, pag umaga pa lang, alam niya na kung saan siya pupunta Kasi yung pupuntahan niya, green pasture. Yung tanim ng kapitbahay namin, na mga talbos ng kamote, malunggay. Di ba? Marunong. Hindi, totoo po. Di ba? At kapag umuulan, yung kasabihan natin na parang ang kambing, hindi ka naliligo. Totoo rin yun. Kapag masama ang panahon at umuulan, ang kambing, hindi lumalabas sa kulungan. Minsan pag ambon, alam na nila, takbuhan na yan. Takbuhan na sa kulungan yan. Di ba? Why? Bakit ko nasasabi to? Kasi meron kaming kambing Di ba? Na-experience ko to, mga magulang at kapatid. At kapag umuulan, yung panahon, naaalagaan mo sila. Bibigyan mo sila ng pagkain. Hindi lang yan basta iniitya mo lang na gano'n. Kukuha ka ng ipit yung mga dahon ng alateris, yung mga malunggay, green leafy vegetable, di ba? Ano pa? Ibibigay mo yung kakwate, ay yung ipil-ipil, yun ang gusto nila ipil-ipil, bibigay mo. Hindi mo lang iitya yan. May psychological yan, may nagturo sa akin, kailangan para mapakain mo sila kapag umuulan, itatali mo yung mga kanilang pagkain. Tapos ibibitin mong ganun. Pag nakabitin yan, akala ngayon ng kambing, yan. Parang sariwang galing sa puno yan. Sabik na sabik yan, pero yung itcha mo lang na ganun, nakalapag lang yan, hindi nila kakainin yun. Kasi bakit? Naranasan ko yun May alaga kaming kambing. Di ba? Paano masasabi mga bagay nito kung di mo to ginagawa? Di ba? Kung di mo naranasan, personal. Yun sinasabi ni Haring David. Kaya nga, inugnay niya
Di ba? Binalikan niya eh. Yung Psalms 23. Tignan nyo, no? Ang buti ng ating Panginoon. At sinasabi ko nga po sa inyo, kung yung Diyos o si Yahweh ng Diyos na pastol ni Haring David noon, di ba siya rin yung ating Diyos sa ating kapanahunan ngayon? Amen? Amen po. Kung pinoprovide ni Yahweh yung lahat ng iyong pangangailangan, wala ka nang iintindihin, ang number one mo lang gawin, yung po isa po kong na katangian eh. No? Parang ganito, pinrovide sa isang ship. Pinrovide na lahat, pangangailangan, ilalaga na. Ano na lang gagawin mo? Parang ang sarap naman ng buhay mo, di ba? Yung ship, di ba? Ano? Di ba sumunod? Obedience is better than sacrifice. Saan po galing yung word na yan? Sa Samuel. No? Nung si Haring Saul ay sumuway kay Yahweh, sa ating Panginoon, na yung lulusubin niya yung Amalek at uubusin niya ang lahat, matanda, bata, babae, lalaki, pati yung kanilang hanap buhay, yung mga alaga nilang hayop. Oo, sumunod si Haring Saul. 'Di ba? Sumunod siya. Pinatay niya lahat. Pero ito ang nangyari. Kinuha niya yung mga magagandang alaga. 'Di ba? Tapos, ang sabi niya pa, gagawin niya raw itong parang handog kay Yahweh. 'Di ba? Kaya nga, yun, yung connection, kaya nga nagalit si Yahweh kay Haring Saul. Kaya nga na-anoint si Haring David. Siya yung susunod na hari. Kasi bakit? Disobedience. Diba? Hindi siya sumunod, mga kapatid. Diba? Tayo rin eh. Kaya tayo minsan naliligaw eh, no? Sa ating nagpapastol sa atin. Matitigas din naman yung ulo natin eh. Diba? Diba? Di tayo, actually, simpleng ano lang nga eh, yung, di ba? Eh, ngayon, dati naunawaan ko si pastor habang nagdadrive. Dati, kasama niya lang ako eh. Ngayon, kapag ikaw na pala yung driver, may experience mo na pala yung sinasabi ni pastor. Talagang more and more patient. Di ba? Minsan, di ba, dahil nagmamadali ka, talagang yung papula na yung stoplight. Pipilitin mo pa, wala, dilaw pa yan. Imbis na magmabagal, sabi sa batas, di ba? Sabi sa driving school, kapag nakita nyo na yung signal light na papunta na sa kulay dilaw, magbagal na kayo. Kasi seconds lang, magre-red na yan. Hindi, ikaw dahil nagmamadali ka, nagkulay dilaw na, ay, bibilisan mo pa. Di ba? Makalusot ko lang. Di ba? Simpleng lang. Reality lang. Parang ganito, reality lang, no? Na nararanasan natin sa araw-araw. At marami pang iba, no? Naliligaw tayo. Kaya nga yung dalawa sa mga gamit ng nagpapastol yung parang batuta, stop, saka yung tungkod. No, ang purpose po nun, dalawa yun eh. Maaaring sa mga leon, no, na umaatake sa kanyang alaga, pambato, di ba, pambugaw, yung tungkod na may kalawit na ganyan. At ito rin ay para sa ating mga tupa, sa mga alaga niya na naliligaw. Di ba? Pinapalo. Diba? Ang ulit mo, sabi ko sa'yo, huwag ka nang dadahin dyan. Diba? Diyan ka pa eh. Eh Lord, nai-enjoy ko dito eh. Diba? Monday naman ngayon, wala naman si pastor. Di naman nila makikita yan. Diba? Kung ano yung mga nangyayari sa akin. Di ba? Reality, di ba? Reality. Di ba? Yun yung purpose nun. Yung stop. Pinapalo. At kapag pinapalo tayo, di ba masakit yun? Di ba? Minsan pinagdadaan tayo ng Panginoon sa mga bali ng ating buhay, no? Yung makikita po natin yan sa verse 4, yung bali, bakit in-illustrate ni Haring David yung even I walk through the shadow of valley of death, I will fear no evil, di ba? Because your rod and your staff, di ba? They comforted me. Dumadaan tayo sa bali, iba-iba ang sitwasyon na ating buhay. Minsan, pinahintulutan ng ating Panginoon yan, ng ating pastol. Para malaman natin na hindi natin kayang mabuhay kung tayo ay wala sa ating Panginoon. Na si Yahweh, na pastol ni David, at pastol din natin. Amen? Hindi natin kaya. Naranasan niyo ba yon? Yung parang
yung in reality na nanguhusap sa yung Diyos, yung presensya ng mga tao. Kasi ting susunduin ko po si Jenny, lagi po nagpa-park, ganun, sinintay ko siya maaga pa ako doon. Laging usual, halos kilala ko na nga yung mga naglalakad doon, no? Iba-iba, no, ganun, may malungkot, may parang nagmamadali, iba-iba, no? Pero nangungusap sa akin ng Lord, eh. Hindi mo alam yung sitwasyon ng mga taong yun. Di ba? Marahil, may mga iba't ibang pinagdadaanan yun. Kaya malungkot ang muka. Meron doon isang babae, parang nagtatrabaho din siya sa bangko. Dati, ang bilis niya maglakad eh. Kasi dumadaan siya sa akin eh. Ngayon, mga nakaraan araw, parang ganun lang siya. Sobrang bagal niya. Niisip ko, may sakit kaya to? O may problema to? Pag tinignan mo yung kanyang kasuotan, no, maayos naman eh. Parang bangko rin eh. Uniforme ng bangko eh. Ano kaya? Dati mabilis naman to eh. Maglakad eh, no? And God spoke to me. How blessed I am. Kung ako, di ba, hindi natin alam yung mga sitwasyon ng buhay. Kasi ang mahalaga lang naman, meron kang contentment. Di ba? Iba kasi yung needs sa gusto natin. Yung needs, talagang sa ayaw sa gusto natin, kailangan natin yan. Pero yung wants, yung mga gusto natin, doon po tayo sumasablay. Doon po tayo, di ba? Yung po yung nagbibigay sa atin ng gawin yung mga bagay na taliwas sa kalooban ng Panginoon, sa ating nag-aalaga sa ating pastor, di ba? Ginagawa natin, nag-enjoy tayo. O nga, halimbawa, sabi sa'yo ng doktor, huwag kang kumain ng mga bawal na ganito. Dahil handaan, kaya nga naiintindihan ko si pastor, naunawaan ko yung dumadaan sa ganun kasi naranasan ko rin yun eh. Pinagdaan din ako doon ganun eh. Yung mga kasama mo, kumakain sila, walang diet, walang ano-ano, basta lalo pagkainan. Pero pag ikaw talagang ito lang yung pagkain mo, para sa iyong kalusugan. Dahil sabi mo, ay may gamot naman eh. Saka minsan lang naman, okay naman yun. Kakain muna ako. Di ba? Tapos, enjoy now. Tapos, pay later. Supper later. Di ba? Enjoy mo ngayon. Sige, kumain ka. Pero after ilang araw, no? Supper. Hindi ka na makalakad. Sino mo dito yung rayuma, arthritis. Di ba? Dahil kumain ka ng bawal. No, yun po. Mahirap po yun. No? Ngayon, balikan naman po natin, baka sabihin nyo, si Brother Arlen parang nakalimutan na ata yung pinaka-third word. Yung hindi ako magkukulang. Parang yun yung inihintay ko kasi blessing to, Lord. Yes, di ba? Hindi ako pagkukulangin. Hindi po, no? Kasama po yan. Kasama po yan. Sabi po doon, no, sa verse 2, no, hanggang verse 4, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay ang aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang aking gabay at sanggalang. Amen? Praise God. No? Sabi doon, tinawag ko to yung verse, binigyan ko ng, yung verse 2 hanggang verse 4, mga benepisyo ng isang tupa. No? Mga benepisyo na yung pastol ay si Yahweh. Di ba? So, alam naman natin dito, sino ba yung mga may mga benepisyo dito? So, pag ikaw ay isang namamasukan o isang manggagawa sa isang kumpanya, ito man ay pribado o government, ay pagdating ng araw, may benefits ka dyan. Di ba? May nagbabayad sa'yo ng SS, di ba? PhilHealth, mga ganyan, mga card, di ba? At kapag ikaw naman ay nakatira sa isang exclusive subdivision, di ba? Marami ka ring benefits diyan, no? Sa condo. Sino po may condo dito?
Baka na-experience niyo yung mga benefits ng may condo. Di ba? Marami pong benefits, no, kapag ikaw ay nakatira sa isang subdivision. Number one mong benepisyo diyan ay security. Di ba? Sa isang subdivision, hindi ka basta-basta nakakapasok. Hindi mo basta-basta mapupuntahan yung bahay ng iyong kaibigan kung wala kang appointment, no? Dadaan ka sa matinding inspeksyon ng gwardiya, no? At bago ka makapasok, hihingan ka ng ID, di ba? Security, 24/7. Sabi pa nga nila, mga bentahan nila ngayon, 24/7 security. Na umalis ka man, magbakasyon ka man, no? Alam mo, payapa ka. Dahil pag uwi mo, ayos pa rin yung bahay mo. Kasi nga, security. May nagbabantay, di ba? Ano pa? Amenities. Yan. Relaxation. Di ba? Minsan, sa condo, ano ba yung mga amenities sa condo? Swimming pool, di ba? Gym, spa, ano pa? Ang dami niyan eh, no? Di ba yung mga amenities na yon nagbibigay sa atin ng kagalakan? Di ba? Na-enjoy natin, nare-relax tayo. Yung ano ba yung tawag dun sa ano? Sa swimming pool, tas yung medyo mainit-init na tubig. Nare-relax yung katawan mo. Ha? Jacuzzi, yan, no? Di ba? Sarap niyan eh. Pagpagod ka, tapos re-relax kang gano'n, no? Sarap niyan. Nare-relax ka, di ba? Relaxation. Ano ba? Gym, basketball court. Sino yung mahilig mag-basketball court dito? Di ba? Tennis court. Di ba? Ano naman yun? Health benefits. Nag-e-exercise ka, di ba? Lumalakas ka, nagagamit mo. Di ba? Benefits, health benefits. Ano pa? Etc. Marami na. Pero ang tanong, libre ba to? May bayad. Walang libre sa panahon ngayon. Di ba? Service yan. Libre. Ano yun? Contribution sa mga homeowners association. May ano yan eh. Mayroong samahan yan eh. May presidente, may secretary, tapos may contribution ka dyan. Para saan? Sa pag-maintain ng swimming pool, sa guard, di ba? Sa naghahakot ng basura. Lahat yan eh. Di ba? Sa condo, ganun din. The more na malaki yung unit mo, eh mas malaki yung contribution mo. Kung isang bedroom ka lang, sakto. Pag second bedroom, medyo malaki-laki na yan. Pag third bedroom, mas malaki. May bayad. Walang libre. Pero dito, no, tignan natin, ano ba yung mga benepisyo ng tupa na ang Diyos ay si Yahweh? No? Sabi po doon sa verse 4, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Sa English version po, ang sabi doon, pinahimlay, ano ba yung sa English? Pinagpapahinga niya ako. O talagulugin na lang natin para magkaunawaan tayo. Di ba? Pinahihimlay sa ibang salin ay pinahihiga kasi parang pag pinahihimlay parang walang gising yan. Di ba? Di ba? Yung himlay, no? Hindi sabihin pinahihiga. Ano po yun? Rest. No, unang benepisyo na ang pastol mo ay si Yahweh, pinagpapahinga ka niya. Why? Kasi unawa ka niya eh. Kasi nagkatawang tao siya eh. Di ba? Bago siya mapahako sa krus eh. Ano yung mga pangangailangan natin? Hindi lang, kaya pag titignan natin yung Psalms 23, ang unang tumatak sa akin, blessing. Hindi lang doon yung umiikot yun, mga kapatid. May mga pangangailangan tayong emosyonal. May pangangailangan tayong pisikal. At higit sa lahat, may pangangailangan tayong spiritual. Amen po ba? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. No? Minsan nakala natin blessing lang eh. Yung regular na pangangailangan natin. Yung parang pagising mo, parang iniisip mo kaagad. Diba? Ano kaya yung budget na ito sa taas ng bilihin? Ang taas ng bigas ngayon, di ba? Ang taas ng itlog, ang taas ng mga bilihin. Iba yung presyo noon sa presyo ngayon. Di ba? Pinagpapahinga. No? At sabi doon, pinahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Sa English po yung sabi po doon, yung green pasture. No? Sa mga tupa, kapag sila po ay nakakita ng mga damo na malulusog, ay,
ibang klase pong kakakainin nila yun. Pero dito sinabi green pasture. Diba? Parang ito po yan eh. Parang gusto mong pumunta sa the land of milk and honey. Diba? Yun eh. Yung parang doon, ay biyaya yun. Diba? Eh ito, green pasture. Ibig sabihin, yung inhanda ng kanyang pastol ay piyesta. Green pasture eh. No? Piyesta to. Diba? Ibig sabihin, higit pa. Kaya nga sabi nga natin doon, no, yung trabaho ng isang pastol, kanina sinabi ko sa inyo, siya yung nangunguna, nagli-leads, nagpo-provide sa mga pangangailangan ng kanyang tupa, full. Ibig sabihin, punong-puno, saka kumpleto na pangangalaga para sa kanyang mga tupa. Na-gets nyo? Nakuha nyo, mga kapatid? Green pasture. Diba? Yan ang mga benefits ng ang pastol mo ay si Yahweh. Amen? Diba? Lahat tayo napapagod. Lahat tayo. Sabi ko nga sa inyo, nung kami po ay nagsishare, no? Iba't iba yung mga pinagdadaanan, no? Pero nakita namin, bagamat dumadaan ang bawat isa sa ganong sitwasyon, merong kaming Panginoon na hindi kami iniwan at hindi kami pababayaan. Amen? Ang buti ni Lord, no? No? Rest, tayo'y pinagpapahinga at dinadala sa green pasture, no? Pinubusog yung ating mga pangangailangan. Provision to eh. Sustenance, ibig sabihin nagtutuloy-tuloy, araw-araw bago, kagaya ng mga Israel, di ba, nung nasa ilang. Diba? Yung mana, araw-araw, binibigyan sila ng Lord. Tapos choosy ka pa, kapatid. Meron ka nang blessing, dapat nakikita mo yan eh, di ba? Dapat mapagpasalamat ka na lang, parang, kaya lang, meron tayong eh. Di ba, lalo yung pandemic, lahat tayo, nag-iba yung ating mga pagkatao nun, di ba? Lahat tayo, yung basic instinct natin to survive, di ba? Kagaya ng animal. Naggaganon tayo kasi hindi natin alam gano'ng tatagal ang pandemic. Kala natin, 1 buwan lang, 2 buwan. Alala ko nga nun saya pa namin ng huling linggo na yun. Nagwo-worship kami, fellowship, di ba? Tapos mga ilang araw, biglang tumawag si pastor, kapatid, wala muna tayong church. Sabi ko, patay. Online lang muna tayo. Buti nun, nakapaghanda na tayo, nihanda tayo ng Panginoon na sa pamagitan nun, nakakain tayo through online. Pero yung fellowship, ibang wala eh. Maraming tinuro sa atin yung pandemic. Marami, iba't iba, totoo mga kapatid. At ako po ay tinuruan din ng Panginoon sa bagay na yun. Naikwento na to, na-share na to ni Pastor, pero ako na rin yung mag-share sa inyo kasi ako yung may personal na naranasan to. Pandemic po noon at mahirap yung sasakyan. Meron pong blessing, hindi po sa akin yun, sa nanay ko yun. Pero meron akong doon. Driver lang ako. May blessing kami, tapos naghahanap ako ng bangko. Dahil yung oras ng bangko noon, hanggang 2:00 ba lang yung half day lang, 2 to 3, parang gano'n na yung pandemic. Hindi pa buo yung oras. So nagmamadali ako. Ngayon, nadaanan ko na yun eh. Yung bangko na yun, nadaanan ko na yun. Tapos, sabi ko, parang may nag-ano sa akin, dito na lang. Di nakalagpas na ako, nag-U-turn ako. Sabi ko, sige, doon na lang. Tapos nung papasok na ako sa bangko, sabi sa akin ng guard, sir, dito ka, sir. Inassist ako. Sir, mataas, sasayad yung sasakyan mo. Bago-baguhan pa lang po akong driver nun, siyempre, iniingat-ingat yung biyaya sa iyo ng Diyos. Di ba? Blessing yun, sasabit ka. Sabi sir, dito ka na lang medyo yung yung pagpasok medyo tagilid. Sabi ko, tagilid, bago pa lang akong driver. Di, na-assist ako. Sabi ko, okay ito Sabi ko, mamaya, bibigyan ko to ng tip. Parang gano'n, para in-assist ako Di, gano'n, tip. Tapos nung nandun na siya sa bangko, yung bumaba na yung kasama ko, yung kapatid ko. Nainip ako sa sakyan Ang init pa, di bumaba ako. Usap-usap kami. Ganyan, pandemic. Tapos sabi niya, ito nga, sabi ko, kamusta? Sabi ka, ito nga sir actually, yung hinuhulugan kong motor, dahil pandemic, ngayon lang nahatak ng bangko. Ang uwi ko sa Novaliches pa. Sabi ko, paano ka pumapasok?
Pag may natsatsambahan ako, sir, sumasabit ako sa mga kakilala ko. Pero most of the time, naglalakad ako para lang meron akong maiuwi para sa pamilya ko. Sabi niya, wala rin akong yung pagkain. Nung una, kala ko, binubudol-budol kaya ako nito. Parang nakita niya lang may bago akong sasakyan na assist, big time. Ganun, no? Tapos ganun. Tapos dumaing siya, no? At sa akin, okay lang yun. Kasi alam ko naman, bibigyan ko naman siya. Bibigyan ko na ito mamaya. Pero nang doon ako sa sasakyan, pagbalik ko, hawak ko yung nangungusap sa akin ng Diyos, literal. Pinakita sa akin, sabi sa akin. Specific, lahat. Unang-unang, transportasyon. Pandemic ngayon. Kita mo yun. Naglalakad. Ang layo nun Valenzuela to Novaliches. Sabi ko, paano ano oras ka nakakauwi? Paano? Hindi ko na naiintindihan, sir. Basta makauwi na ako para makasama ko yung pamilya ko. Tapos yung baon niya, kung ano lang, kasi tipid, pandemic. Nahatak nga ng bangko yung motor niya. Ganun, nangusap sa akin yung Panginoon. Arlan, bless ka. Bakit? Pandemic, may sasakyan ka. Bless kita. Meron kang provision para pang gasolina. Actually, ngayon nga, may blessing ka No? Doon sa bahan ko na pinagtatrabaho niya, binabantayan niya. Specific yan. Naluha po ako. Bagamat lahat tayo nangangailangan ng pandemic na yun, lahat tayo nagbabudget, kasi ang daming nadagdag sa pangangailangan natin. Alcohol. Di ba? Ang taas. Nagkakaubusan sa grocery. Pag wala na. Nahuli ko, ubus na yung alcohol. Di ba? Tapos, ang mahal sa online. Di ba? Dahil nangangailangan ng alcohol, kahit online, papatulang mo na. Basta may alcohol ka. Kasi pandemic Di ba? Face mask, face shield, lahat yan Vitamins mo, yung vitamins ko nga yun, naging alphabetical from A to C. 500, inom, di ba? Maga, inom pa rin ng vitamins dahil takot tayo. Di ba may pambili ka nun? May pambili ka, di ba? Narinig mo yun, nakita mo yun, tapos itong taon to, di ba ganun lang, naglalakad. Alam niyo po, hindi ko po sinasabi to, no? Kasi, actually, kay pastor ko lang sinabi yun Kasi dahil pastor ko siya. Di ba? Kahit sa asawa ko, kay Jenny, hindi ko nga nasabi yun Pero kay pastor, dahil pastor ko siya, sinasabi ko yung mga bagay na mga nangyayari. At alam niyo mga kapatid, pag nag-obey ka pala sa Panginoon, iba po. Mga ilang araw, may tumatawag sa akin, hindi ko inaasahan. Totoo po yan. At ako rin, hindi ko rin inaasahan na tatawag siya sa akin. Kasi huling namin pag-uusap, lilipad na sila, babakasyon na sa Amerika, dadalawin niya yung mga anak niya, saka yung mga apo niya, tagal niya nang di nakikita. So yun na yung huli namin pag-uusap. Nag-pandemic, naabutan sila ng lockdown. Di pagtawag niya, pagkausap ko, okay po. Actually, po namin yun, ninong po namin ni Jenny sa kasal. Ay, Arnan, tapos medyo maiyak-iyak siya Akala ko kung ano nangyari, kasi COVID nun. Di ba siyempre, panahon na yun, pag may tumawag sa'yo, tapos medyo may umiiyak, yung parang paiyak na, ay mga matatakot ka, baka yung di tinanong ko po, bakit po? Sabi niya, hindi kasi ito po yung sinabi niya, hindi, ganito kasi Arlan. Kinausap ako ni Lord, may blessing ako Sabi niya sa akin, tutulungan ko kayo. Alam niyo yun? Hindi ko, sabi, nung una pa namang tanong, kamusta na kayo ni Jenny? Kamusta ka na? Ay sa biyaya naman po ng Panginoon, mabuti naman po kami. May pasok ba si Jenny? Kahit pa paano po, may oras lang ganito. Kasi naalala ko kayo Imagine mo yun, sa tagal ng panahon. Bigla kang tatawagan ng maalala para i-bless ka. Di ako naman, paiyak na rin ako kasi yung emosyon nadadama ko sa telephone. Paiyak na rin ako nun. Naawa ako, akala ko may COVID. Meron ka bang GCash number? Nung narinig ko po yung GCash number, hindi po ako naiyak. Wow, blessing to, Lord. Thank you, Lord. Hindi mo totoo yung reaksyon ko. Paiyak na ako nung ganun. Yung emosyon ko na nadadamay na rin sa kanya. Nung sabi, may GCash number ka ba?
Yes! Sabi ko, si Jenny meron. Si Jenny meron. Sabi niya, sige, isend mo sa akin ngayon, maya-maya, ipadadala ko. Di, hintay ko muna si Jenny, uwi niya, sinundo ko. Tapos binigay ko yung, ganito, tumawag, kinuwento ko na. Tapos maya-maya, pagbigay, yun nga, alam nyo, mga kapatid, yung binigay ko doon sa guard, no, dahil sumunod ako, nahabag ako no. Nalaman ko yung sitwasyon niya, ang layo ng sitwasyon ko sa sitwasyon niya. Diba, ng pandemic, bagamat nangangailangan. Alam nyo, ang layo. Ang layo po. Yung binigay ko sa guard, yung binalik sa akin ng Panginoon. Why? Nag-obey ako sa Diyos eh. Bagamat ang hirap bitawan dahil nangangailangan. Ang daming vitamins neto, saka alcohol, face shield, face mask, budget. Hindi, sabi sa iyo, bigyan mo siya. Binigyan ko, sumunod ako. Alam nyo, pag sumusunod tayo sa Panginoon, yung mga bagay na hindi natin inaasahan, yung mga bagay na hindi natin akalain, nagaganap. Hindi lang ito sa hindi lang ito sa pinansyal Sa lahat, sabi ni Haring David sa verse 1, lahat emotional, di ba? Physical, di ba? Spiritual. Kahit sa karamdaman. Di ba? Pagagalingin tayo ng Diyos. Mga bagay na hindi mo inaasahan, pero dahil sumunod ka sa Panginoon, binigay ng Diyos. Yan, si Yahweh, ang pastol ni David. At siya rin nating pastol. Amen? Hindi pa yon. Meron pa. Mga ilang araw lang, may nag-message uli sa akin sa messenger na naman. Sabi ko, hindi ko na rin inaasahan yun. May nag-message sa akin, tapos English speaking pa na. Do you have how are you? How are you fine, Arlan? Yes, I'm fine. You have account number or GCash number? Can you sign, padala mo dito? This number? Oh, yes, sure. Blessing. Di mo rin naasahan. Naku, pag nagtagpo mo yun, pinagsama mo, naku, Lord, yung iya ka sa guard. Ang layo. Di ba? Ang layo. Ikaw naman, bless ka. Back to basic. Ano yun? Share your blessing. Kasi full ka na Full. Sabi doon, di ba? Full. Ibig sabihin, puno ka na. Ngayon, para madagdagan ka, magbawas ka, kapatid. Ano yun? Mag-abot ka. Diba? Conviction ng Panginoon. At ibabalik yan sa iyo ng Panginoon. Diba? Na hindi mo inaasahan. Ano oras na ba? Nasa ano pa lang tayo? Asa na ba tayo? Diba? Rest, no? Kalakasan mula sa ating Diyos. Pinagpapahinga tayo ng ating Panginoon kapag ang pastol natin si Yahweh. Amen? Amen po ba? Sinusustain yung ating mga pangangailangan. Green pasture. Provision. Araw-araw, pambili ng gamot. Di ba? Pag may sakit ka. Pag nag-uusap nga kami ni Pastor, actually, pag magkasama kami, ayaw namin pag-usapan yung mga problema. Gusto namin maging masaya na lang. Maging masaya na lang Di ba? Sa tingin nyo ba, natutuwa si Pastor kapag nakikita niya yung wala dito? Kasi, bakit? Kasi may kaugnayan yan doon sa mensahe. Si Pastor po ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Personal call, nag-aral, tinalikuran niya yung kanyang dating trabaho, naglingkod sa Panginoon. Dumadalaw sa atin pag wala tayo. Diba? Nagtuturo sa atin. Pinalalakas yung ating spiritual. Pinapanalangin tayo. Diba? Ang tawag po dyan ay pastoral ministry. Ministeryo ng pagpapastor. Pastor. At ganun po rin yung concept niyan, mga kapatid. Si pastor po ay pastor din natin. Tinawag ng Panginoon para tayo ay lumago. Diba? Yun din yung concept niyan Yun din yun Sa tingin nyo, natutuwa si pastor kapag yung mga tupad na wala dyan, ng mga bakante. Di ba hindi? Dalahin ni pastor yan. Kaya ayoko nang magdagdag stress. Magdagdag stress pa kay pastor, nagkakasakit na nga, di ba? The reality.
Yun po yung nararanasan ng isang, para maunawaan mo, lumagay ka doon sa sitwasyon, para masabi mo, di ba? Kailangan maunawaan mo eh. Kaya ito yung sinasabi ni David. Ako una rin, talagang dumating din sa time na naliligaw rin akong tupa. At hindi lang yung wants yung gusto ko, kundi yung needs yung gusto ko. Yung mga wants, di ba? Yung mga gusto mo rin mangyari, yung gusto mo na, kahit hindi kalooban ng Panginoon yun, diba? Literal na pag-aalaga ng tupa. Minsan hindi naman lahat dyan sumusunod eh. Kaya nga may nakakain eh, humihiwalay. Di ba? Yun. Yun yung concept, no? Pinagpapahinga tayo, sinusustain yung ating pangangailangan. Sa verse 3, inaakay niya sa tahimik, pinahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Yung pong still water sa English po yan. Kasi ang mga tupa po, hindi po yan umiinom ng basta-basta. Hindi po yan umiinom ng gumagalaw o running water. Ayaw po niyan. Ang gusto niya yung bibigyan mo siya ng isang malinis, tapos nasa planggana or what, yung hindi gumagalaw, kaya nga still waters eh. Diba? Yun yung gusto nila ng mga tupa. So tahimik, sabi dito sa verse, diba? Tahimik na batisan. So verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan, pinapatnubay niya sa tamang daan upang parangalan ang kanyang pangalan. Yan, sa verse 3, pinapanumbalik ang ating kalakasan. Hindi lamang emosyon, hindi lamang pisikal na kalakasan, higit sa lahat mga kapatid, spiritual na kalakasan. Amen? Yan ang pastol ni David na si Yahweh. At yan ang ating pastol. Amen? Di ba, kapag may karamdaman ka, sige, nakakatulog ka ba? Yung panalangin mo, Lord, gusto ko matulog. Pero nagtitilaok na yung manok ng kapitbahay, gising ka pa rin. Hindi, literally. Kasi sa amin, may kapitbahay kami, may alagang manok. Minsan panalangin mo na lang, Lord, pagod ka na. No? Lord, mag-uumaga na, pagod na ako. Patulugin mo na lang ako. Why? Kasi meron kang mga iniisip. Meron kang pagkatakot, mga worry. Diba, mga alalahanin sa buhay, mga bayarin. Diba? Pag dumating na si Judith, kilala niyo si Judith? Si Judith. Diba? Judith ng Meralco, Judith ng tubig, Judith ng internet. Diba? Nagsabay-sabay. Tapos, minsan pipintahan mo pang gano'n, no? Dahil nagtitipid ka sa kuryente. Tumaas kaya ito. Wow! Antas! Summer! Napadami aircon. Hindi, diba? Literal. Reality, mga kapatid. Realidad. Kasi lahat tayo ay nangangailangan. Hindi lamang material, pinansyal, higit sa lahat, spiritual na pangangailangan. At yun, yung binibigay ng Diyos o ang pastol ni David na si Yahweh at siya rin Diyos natin ngayon na si Yahweh. Amen? Pinahimlay. No? At verse 4, at dito na po tayo magtatapos. No? Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Diba sabi doon sa English, even I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Alam niyo po ba, itong tinutukoy ni Haring David sa English, mas maganda yung shadow of death. Valley of shadow of death. Hindi niyo ba alam na yung valley of shadow of death ay merong lugar na specific? Saan po? Sa Israel. Ang tawag po doon, Kidron Valley. Eastern part ng Jerusalem. At kapag ikaw po ay nakapunta doon, at ito po ay kinumperm ko kasi mahirap yung napapanood mo lang, yung mga documentary. Ito'y kinumperm ko doon sa nakausap kong nakaraan. Sabi ko, Brad, nakapunta ka na ba sa Israel? Sabi niya, sa biyaya ng Panginoon, oo, pangatlo ko na nga ito eh. Oh, talaga? Bless ka naman. Di totoo ba itong Kidron Valley? Totoo yan.
Ano man itong shadow of valley of death? Imagine niyo na lang kasi hindi ko maan sa inyo. Isang makitid dyan na burol, tapos puro bundok yung kabilaan. Tapos wala sa slope yun eh. Kasi pag nandun ka sa taas, yung tingin mo nga doon sa kabilang bundok, yung mga puno, yung anggulo na kaganyan, no? Sabi ko, ano yung grabe yan ah. Grabe yung yung form niya. At pag ikaw dadaan doon, nagpapastor ka, dadaanan mo yung bali na yun, kasama mo ay yung mga tupa. Nakakatakot. Defenseless ang tupa, di ba? Hindi niya kayang protektahan yung kanyang sarili. Kaya nga may pastor eh. Alam mo ano yun? Advantage sa mga layon at oso. Dahil wala kang tatakbuhan. Kung ano yung pinasukan mo, yun din yung lalabasan mo. Kasi ang tataas ng kabilaan ng valley, yan ay ang Kidron Valley. Biblical din po yan. Nasa Samuel po yan. No? Nung nagkudita yung anak ni David, dumaan si David doon, Kidron Valley. Doon pa nga siya umiyak eh. No? Ang galing, no? Ang galing ng koneksyon ng Panginoon. Yung mga nangyayari sa Bible, may kinalaman sa ministry, ay sa history. At tapos, meron tayong mga ebidensya. May physical evidence. Nanggigets niyo yun? No? Andun yung sa Israel, kaya maraming gustong pumunta ron eh. No? Dahil doon nila makikita at ma-experience kung yung nangyari sa biblical, sa mga pangyayari sa Bible ay totoo. Merong mga artifacts na nagpapatunay. Tingnan niyo po, Kidron Valley. Valley of Shadow of Death. Kasi taga doon si David. Doon siya lumaki. Jerusalem. Di ba? Nadadaanan niya yun. Di ba? Nakalagay nga doon. Doon banda yung City of David. City of David. Makikita niyo. Kaya, specify niya yun, Valley of Shadow of Death. Why? Nakakatakot. Hindi mo kayang proteksyonan ang iyong sarili. Proteksyonan mo yan, wala kang magagawa. Kasi wala kang mapupuntahan. Wala kang matatakbuhan. Sa taas ng bundok, kabilaan, hindi ka mabubuhay, kapatid. Imagine niyo yun yung tupa. Buti na lang, meron nagpapastol sa atin. Amen? Kaya nga yung kanyang pamalo at tungkod, ang gabay at sanggalang. Ngayon mga magulang at kapatid, dumadaan tayo sa iba't ibang bali, sitwasyon ng ating buhay at dito na po ako magtatapos. Sitwasyon, bali, mga sitwasyon na hindi mo gustong mangyari, pero nandun, nilagay ka ng Diyos. Ito man ay pinansyal, diba? Pambayad ng mga bills, bahay, kuryente, tubig. Diba? Relasyon sa pamilya, relasyon sa anak, sa asawa, sa kapitbahay, sa katrabaho. No? Pag ikaw ay nagtatrabaho, naku, after 5 years ata ngayon, para mawawalan na ako ng trabaho kasi meron na yung AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. Pinapasok na nila ngayon kasi nga wala kang bayaran. 'Di ba? Hindi mo kaya makipagsabayan sa AI. Ang advantage mo lang doon, wala silang emosyon to decide. Wala silang pakiramdam sa gagawin nilang desisyon. Siguro yung mga techie dito, alam nila yan. AI, Artificial Intelligence. May napanood ako sa ibang bansa, yung kanilang yung parang experiment, ginawa nilang CEO ng company nila, AI, dinamitan lang nila ng robot, talino. Ang ganda ng progreso sa mga meetings. Sabi nung isa, tinatanong, ngayon kung siya yung CEO, kaya niya bang magtanggal ng empleyado na mas mataas ng mga empleyado? Siguro kung babasihan mo para sa ikabubuti ng kumpanya, diba, gagawin ng AI yun. Kasi AI yun, dinisign siya eh. Pero yung emosyon, yung nararamdaman, wala siya nun. Wala siya nun, mga kapatid. Karamdaman, ngayon, diba, marami sa atin may karamdaman. Financial. Diba?
Actually, lahat ng ito, mapagtitiisan natin eh. Pero yung pagdating sa karamdaman, iba yun po yung mahirap eh. Pagdating sa ating health issue, actually, kahit yung huling-huling pera mo eh, gagastusin mo eh. Para lang sa mapaayos yung karamdaman mo. Di ba? Mapagaling ka. Di ba? Valley of shadow of death. Lahat tayo, walang exempted, dumadaan sa ganun. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi mo ko iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Pinahintulutan niya yung mga ganong sitwasyon ng ating buhay para lang malaman natin na kung tayo ay mag-isa, tupang ligaw tayo, mga kapatid. Madali tayong madagit ng kaaway, di ba? Pero salamat, meron tayong isang pastol na si Yahweh, na pastol ni David, at siya rin nating pastol sa ating buhay. Amen po? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, minsan pa tinuruan mo kami sa umagang ito. Nakita namin, Panginoon, yung gaano ka kabuti sa amin, Panginoon. Provide mo hindi lamang yung aming mga pangangailangang pinansyal, material, Panginoon, emosyonal, lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming relasyon, sa aming spiritual, O Lord God. Salamat. Salamat sapagkat alam po namin dumadaan man kami sa mga ganitong sitwasyon na hindi namin gusto. Panginoon, ngunit tapat ka sa iyong mga salita. Tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming Panginoon noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ng Diyos.